Walang tigil po sa pagmamarites yung mga supporters ni Digong at ni Inday. Sige pakalat po ng fake news. Kasi yung first family daw, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, saka si First Lady Lisa Marcos, nagkaroon daw po ng matinding pag-aaway, naghambalusan. At dahil doon mga kababayan, parehong itinakbo sa ospital. Ganon katindi, mga kababayan. Itutulad pa ninyo yung ugali ng ating Pangulong Bongbong, yung first couple sa pag-ugali ng mga Duterte. Walang ganong behavior po. Ang mga Marcoses po, lalo na po si First Lady Lisa Marcos at saka si President Bongbong Marcos, may pagrespeto sila sa bawat isa. Wala sa kanilang karakter yung pagiging violente na pwede niyang pagbuhatan ng kamay yung kanyang asawa. Ganon din po yung mga Araneta, si Mrs. Lisa Marcos, si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Mga disenteng tao po sila, hindi sila mga askal. Maganda yung breeding nila. Napalaki ng tama ng kanilang magulang. Hindi yung mga asal, kanto. Itutulad pa ninyo sa idol ninyo yung pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong at ni Mrs. Lisa Marcos. Huwag kami mga asal kanto. Nakita niya Mr. Maravillas, ano yung sinasabi? Ito yung pinapakalat po nilang mga kwento. Kaya si Jason sa po, nasunog, pinatulan yung ganitong mga istorya. Kung kailan pang tumanda mga kababayan sa media, doon pa naging fake news peddler. Baliktad po yung yung pagtanda ni Jason sa imbes tumanda po with grace and wisdom po, naging barumbado. Di ba? Nawala sa katinoan, nabuang, naging marites. Ibinaba mga kababayan yung kanyang sarili. Inilevel po sa mga walang pinag-aralan. Naturingan na veteran na journalist. Paano naman niya, Mr. Maravillas? Yan ang impluensya ng mga nakapaligid. Sabi baga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Doon nakikilala. Ito mga kababayan yung mga pinapakalat nila laban sa ating Pangulong Bongbong sa kanilang matinding pagnanasa na iluklok na si Inday as President. Laway na mga kababayan sila na ipalit si Inday. Ito yung pinakalat ng TAPS Coalition. Ito yung grupo ng mga nausog. Yan TAPS Coalition Official Ray Magtaas. The fight between Bongbong and Lisa. Sinulat ni Jose Alejandrino yata ito. Or baka tinaglang itong si Jose Alejandrino. Basta, ang nag-post nito yung TAPS Coalition. Grupo nila yan, page nila yan mga kababayan. Sabi dyan, I have been looking at the report from an intel officer and version of Maharlika and her recent posting on what transpired between the first couple. The only difference appears to be who hit first. Maharlika's version is that Bongbong hit Lisa with some instrument which blooded her head. The intel version niya is that Lisa tried to choke Bongbong. Hindi. Gustong palabasin ng mga gonggong na to mga kababayan. Ngayong ating Pangulong Bongbong Marcos, violenting tao na yung pag-away ng mag-asawa, kumuha ng kung ano, na instrument yung ating Pangulo, tapos inihampas kay Lisa. Anong klaseng kwentong to mga kababayan? Kwentong kanto? Tapos, gumanti daw si Lisa. Ang ginawa ni Lisa,
sinakal yung ating Pangulo. Ganon kababa sila, mga kababayan. Ganon kababa yung kanilang pagkatao. Pumapatol sa ganong mga uri ng kwentong barbero. Sabi dito sa kanilang pinapakalat na kwento, it is well possible that after Bongbong hit Lisa, the latter retaliated by trying to choke him. The violent fight was heard by those outside the room. From both versions, it is clear, number one, there was a violent struggle that most likely was caused by an overdose of coke. The former loving couple no longer aware of what they were doing. Yan po ang script nila ng paninira, mga kababayan, na yung ating Pangulo kasi nagagamit ng pulburon, nawala sa katinoan, kaya naging violent. Ganon katindi. At nang yung mag-away yung dalawa, inampas ng ating Pangulo si Mrs. Lisa Marcos, tapos sinakal naman ni Lisa yung ating Pangulo. Kaya inilipad pa, sabi pa Batangas, ang unang mga pinapakalat sa St. Luke's niya dinala. Yun ang pinakalat po ni Jason sa kung kailan pa nag-retire po sa mga kilalang TV stations nang masali po sa Isiminay, nasira yung pagkatao, yung kanyang profesyon, naging propagandista po at fake news peddler. Biglang bawi po nang mag-post po ako na nag-chat kasi sa akin yung taga Palacio Malacanang. Biglang binawi po ni Jason sa yung kanyang pinapakalat na chismis. Ayan po, Jason sa Medivac update, buhay pa siya. Opo, siya nga po, pero pupungas-pungas. Pupungas-pungas na lang. Marahil binigyan siya ng time na makapagsisi. Ganon na kababa ang pagkatao, mga kababayan, ni Jason sa naging marites, from journalist to marites. Ito kasi, mga kababayan, yung pinost ko kahapon. Message yan sa akin sa Messenger ng ating kaibigan sa Palasyo. Sabi dyan, sa kinakalat na may sakit si PBBM. Walang sakit si PBBM. It is a PSG drill. No emergency sa Palas, medical or otherwise. First family is super okay. We even told this to PBBM at tinawanan niya. Tinawanan niya lang. Sorry, fake news daw. Ito yung mga pinapakalat, mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas. After ng Code Blue, may engine trouble. Nasaan ang Pangulo? Designated survivor. Atat na atat sila, mga kababayan, na iupo si Inday kung ano-ano na lang pong naisip na paninira. Ilalo po silang nasisira yung credibility. Confirmed na mga fake news peddlers at marites. Yan po yung mga post kahapon ni Jason sa the patient was medivac to an undisclosed safe house. Intel went dark. Ito pa, 10 hours ago, resort homes of Disobel. Very private and exclusive. Far from prying eyes, blue skies, in private airfield in Calatagan, Batangas. Yung ano-ano po mga imagination, bungang isip po. Sige lang ang imbento nila ng chismis. Balikan natin yung pinapakalat nilang kwento. Pangalawa, sabi dyan, Bongbong turned blue due to the shortness of breath caused by stress. The poor fella is 66 years old. The double number of the devil. And a combination of stress and coke can certainly affect him at his age. He is lucky he did not drop dead from a heart attack when and if Lisa tried to strangle him. Never underestimate the strength of a New Yorker also under the influence of coke. Ganon sila manira, mga kababayan. Matindi sila mag-tahi-tahi, mag-imbento ng kwento.
Yung mga mangmang nilang mga followers, palibasa mangmang, naniwala rin. Ganon ang mga mangmang eh. Marami din pala niya, Mr. Maravillas, ang mangmang sa mundo. Napakarami nila. Pero mas marami tayo. Hindi man sila makaipon ng mga grupo ng mga mangmang para i-people power yung ating Pangulo. Sige po ang sige ang people power doon sa EDSA Shrine. Every Friday, sila lang naman yung nandoon. Mga kaluluwa lang ang dumadalo. At mga langaw. Invisible people ang mga nakukumbinsi nila. Hindi makita. Sabi dyan. Pangatlo, boss, we rushed by helicopter to St. Luke's where Lisa was treated for her head wound. Pangapat, apparently upon doctor's orders, Bongbong was flown to a mansion in Batangas, which an intel officer said was a safe house to keep baby Bongbong out of public sight due to his miraculous regression to childhood. If so, he has turned into a vegetable as I had predicted in an earlier posting. Gulay na daw yung ating Pangulo dahil sa nangyari. Ganon sila mag-wish. May kasamang sumpa po yung mag-wish ng masama sa kanyang kapwa. Mamaya basahin ko po sa talata. May warning yung ating Panginoong Jesucristo, yung ating Panginoong Diyos sa langit, doon sa mga gumagawa ng ganito. What is certain is Bongbong and Lisa made it to the Guinness Book of World Records as the first presidential couple having a cockfight, and in Philippine history as the first presidential couple bodily harming each other in the presidential bedroom instead of making love to each other like most normal couples do. Matinding kabastosan po, pambabastos sa ating Pangulong Bongbong. Pero hindi man sila papatulan ng ating first couple kasi alangan man po ibababa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Mrs. Lisa Marcos sa level nila na mga askal ang pagkatao ng mag-asawa. Di ba? Ipalibasa, pari-pareha sila ng kanilang iniidolong leader. Mga walang mudo. Mga bastos, walang mudo. Binakbakan nga po ni Congressman Valeriano ng Manila, yung Vice Presidente, dahil po sa pag-display ng masamang ugali sa Congress. You see? O ngayon, ano ang sabi sa Bible, mga kababayan, sa mga marites na tulad nitong mga supporters ng mga Duterte? Sabi diyan, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. Mas maganda sa Tagalog, mga kababayan, at i-atras natin ng konti. Ayan po, Kawikaan 18, verse 6 to 8, sabi diyan, ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig, maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Kaya yung mga chismoso rin, hindi po magkamayaw. Dali-dali po rin ang pinakalat yung pagmamarites ni Jason Sa. Ganyan po ang ugali ng mga mangmang. Yan o. Mga mangmang. Mga buang. Foolish people. Sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kaya yung may mga makakati ang bibig, mga marites po, mayahantungan. O diba? Sabi sa Proverbs 10:18, whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Yan po, iatras natin. Kawikaan 10, 16 to 18. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ayan po ang description ng mga marites po. Nagpapakalat ng paninira po sa kanilang kapwa. Ang tawag ng Bible po, fool. Mga mangmang. Kasi yung mga fool po, mga mangmang, takaw gulo. Tingnan ninyo yung marites doon sa American vlogger. Patong-patong ng kaso. O di ba? Ganon din si Jason sa patong-patong na kaso. Nakulong na nga po. Ganon ang ginasadlakan ng mga marites. Takaw gulo. At yung mga walang haba sa pagsasalita. Ang tawag ng Bible, mga mangmang. Kung hindi ka ba naman mangmang, magdadaldal ka ng magdadaldal ng mga kung ano-anong bagay na walang katotohanan. Ikong patulan ka ng mga sinisiraan mo. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.